Oh, mga kapatid, papakilala ko muna sa inyo bago namin pag-usapan yung malaking problema na to. Ito si Michael from Bicol. Ito naman si Ronnie from Chico's Bar. Ay, sorry, hindi po. Biro lang po ah. Si Ronnie po kasi napakagaling sumayaw. Ayan. Sample nga eh. So si Ronnie po, yan yung kasama ng aming pintor, tito niya yon. Ngayon, may malaking problema kami dito mga kapatid. Kasi tulad ng mga vlog ko nitong nakaraan, sabi ko nga po sa inyo, pag nakabili kayo ng sasakyan or bibili kayo ng sasakyan, dapat i-check nyo muna lahat yung mga bagay na sinabi ko doon sa vlog natin. Kaso, hindi ko yata nabanggit yung tungkol dito sa kulay ng ATF. So, ang nangyari dito mga kapatid, yung ito bagong-bago, modelo po ito tinakpan ko lang po ng sticker yan, modelo. Kagbibili lamang po nila nito. Ang tinakbo ilan? 34? O parang mga ganun. 34,000 lang ang tinakbo nitong sasakyan na to. Crosswind po ito, Isuzu Crosswind. Ang problema, ito nga, dapat pupunta lang dito kasi yung kanyang speed gear. O yung kanyang speedometer hindi na gumagana kasi nga nasira yung speed gear. Pangalawang palit na po nila yon. Ngayon, dinala dito sa amin, papalitan ko na yung speed drive gear. Yun nandun sa loob ng transmission. So, sabi ko rin sa may-ari, baka sir, pwede naman na ipalitan na rin natin yung ATF. Eto na, nung tinanggal namin yung ATF, pakita mo nga Ronnie, ano nangyari sa ATF? Ayan po yung ATF na nakuha. Naging langis po. Naging langis yung ATF. Hindi lang langis, parang kopi ko. Ganunin mo nga, Ronnie? Ganunin mo nga. Oh, ayan po yung kulay nung langis na nakuha. Sabi nga po ni Chief, espresso. Espresso. Parang kanya siya. Yun. So, puzzled ako, kaya tinanong ko yung may-ari kung nagpalit ba sila ng radiator, nauubos ba yung tubig ng radiator. Sabi nila, hindi daw. Ngayon, sige, sabi ko, i-drain na po natin yung ATF kasi nga, ang findings namin, nahaluan to ng tubig. Yun, nasira yung oil cooler, kaya ito po, tinetest namin, no? Meron po kasing oil cooler dito yan eh. No? So, nasira yung oil cooler, humigop ng tubig, kaya ganito ang nangyari. Ganito yung naging kulay. Kaso, naggawa nga kami ng procedure para malaman kung may butas nga itong oil cooler, nilagyan namin ng hangin. Ito, yung hangin na galing doon sa aming compressor. So, nilagyan namin ng hangin, hindi naman bumula. Kasi tinakpan namin itong outlet, ito yung inlet, ito yung outlet, tinakpan namin, nilagyan ko ng pressure ng hangin. Dapat sana bubula yan kung may damage to, kung may leak. Kaso, walang bula. Siyempre, saan galing yung tubig? Nahaluan to ng tubig. Pwede sir sa kwet ng nabaha. Nabaha? Oo. Hindi naman sinabi nung may-ari na nabaha eh. Oo. Pwede rin sir yung pag uminit na yung radiator niya, yung maliit na yun, nasirit yun sa loob yung butas na yun. Yun dito? Opo. Oo. Pwedeng ito talaga may butas ng konti ito na kapag ka mainit na hihigop. Diba? Ngayon, sinabi rin naman ng may-ari na nagpalit na sila ng ATF. Ng ATF. So lately na lang, nung sinabi namin na for overhaul na to, kasi dinesisyonan na to ni Chip na for overhaul. Kasi ang nakikita ni Chip dito, although may tubig na pumasok, sinira ngayon yung lining. May nakapasok na tubig, sinira yung lining, kaya po ito hindi na maganda yung kondisyon ng takbo niya. Pakita mo nga yung yung oil pan. Pati yung filter. Ayan Pakita mo. Tignan mo yung filter. Ayan, hindi pa namin nilinis Kita ba? Yung dumi. So, baliktarin mo para makita yung dumi. Ayan. Okay. Tapos pakita mo rin to, yun nandito. Yung laman yan. Yan, yung tsokolate. Yan, yung laman nung yung dumi na yan. Yan, pakita mo. May magnet po kasi yan eh. Yung magnet. So, ayan po yung duming nakuha. Para sa isang 34,000 kilometers na tinakbo, ganito na po ang itsura nung kanyang ATF. So, hindi na siya ATF, hindi na siya automatic transmission fluid. Hindi mo na rin siya masasabing oil. Kasi
punong-puno siya ng dumi. Pwede mo bang halukayin ubi to? Kaya mo bang maghalukay ubi? Kaya. Sige, sige. Pakita mo. Para tayo nagawa nito. Ayan, no? Oh. Hindi na siya 80, ay, apan. Pero ito, nagpalit na po kasi. Nagpalit na sila ng ATF, although hindi naman sila nagdialysis. So, pwede kasing yung galing doon sa torque converter, hahalo doon sa bagong langis. Pero ito, grabe hindi ito humalo lang eh. Hindi po eh. So, ibig sabihin, lalo pang napupulbos yung mga lining sa loob. Kasi nga po, mga kapatid, halimbawa, sabihin na natin hindi nasira yung radiator niya at pwedeng ito ay nabaha. Pwedeng pumasok doon sa likod, doon sa puwit nung transmission. Kasi pwedeng pumasok doon kung sira yung oil seal eh. No? Pero hindi ganun karaming tubig ang papasok doon. Hindi ganun karami. Kaya halo yung tubig dito sa oil, hindi magkokos ng ganito ang kulay. Hindi magkokos kasi kaunti lang eh. Kaya ngayon mga kapatid, napapasel kami. So, para makasigurado kami dito, pabubuksan ko ang radiator at kung kinakailangan palitan yung oil cooler, papalitan natin. Kasi, i-overhaul na namin to. Ngayon, kung sira yung radiator, hindi ako magsasayang ng pera dito, ibabalik ko pa rin to nang hindi na ipa-check up. Baka mamaya, ito nga yung may problema. Ganun pa rin po. Ganun pa rin. Diba? Magkakaroon pa rin ng problema yung ating transmission. So yun mga kapatid, yung sinasabi natin, pag bumili kayo ng sasakyan, pwede nyo namang bunutin mo nga, Ronnie, yung dipstick ng transmission. Tanggal na po yan. Nasaan ba yung dipstick? Ayan po yung dipstick. Sa ibabaw nilang. Yan. So, makikita nyo naman po yung kulay talaga ng ng langis kung sakali. Tulad nito, ang sinasabi ko, kukuha kayo ng tissue eh. Tulad nito, ayan yung nakuha niyang dumi oh. Pwede, meron tissue doon, kuha ka nga sandali. Sige. So, ito na yung nakuha kong dumi oh. Ito, dumi talaga oh. Ngayon, ilulublob mo rito yan. Dito kasi yung dito. Dito. Okay, lublob mo ngayon, parang kumuha ka dyan. Sige. Tapos, lagay mo sa tissue. Ayan po ang makikita nyo dumi, mga kapatid. So, kung bibili ka ng automatic transmission na sasakyan, mga kapatid, hindi dapat ganito ang makukuha mong ATF. Dapat mapula. Hindi rin dapat maitim. Ito po, kitang-kita na kagad dito, brown na talaga siya eh. Diba, ulitin mo, lublob mo dyan. Oh, tapos dito naman. Oh. Kaya mga kapatid, kailangan pag bibili ka ng sasakyan, may baong kang tissue. Ba yun? Pwede. Magbabaho po kayo ng tissue. Yan po ang panlaban nyo. Nakita nyo, brown na po yan. No? So, since brown ang nakuha mong kulay, doon sa dipstick, ganun din po yung laman, yung ATF sa loob. So, napakasimpleng bagay nun, ise-save ka nung tissue mo. Kung wala kang tissue, bumili ka ng isang automatic transmission, tapos sige lang, iniride mo lang, sabi ko nga po sa inyo ito nakarating pa dito sa Antipolo, pero hirap na. Ngayon, yung mga automatic transmission, sa umpisa okay, di ba? Okay po. Pero pag uminit na, ano yung mga nawawala? Yung mga drive sir. Wawala yung reverse, no? Kasi nga po, tignan nyo naman yung nature ng kanyang automatic transmission fluid. O sige, dudumihan ko na yung kamay ko. RJ, tignan mo dito sa ilaw. Makita mo, ayan o. Kita ba? O. Ayan yung dumi. Okay, pabalik rin natin. O. Ayan po yung dumi. Ngayon, kapag madumi itong filter, itong strainer, mga kapatid, kapag madumi yung strainer, hindi makakasirculate yung fluid. Kasi ganyan po yan eh. Yan, nakaganon, no? So, aakyat dito yung transfer pump. Meron tayong tinatawag na transfer pump nandun sa transmission. Ipapump niya yon. Ito ngayon pupunta dun sa valve body, tapos magpapaikot-ikot na siya papunta dito sa oil cooler. Ngayon, kung barado to, kaya nga po minsan yung ibang mga customers namin dito, ay mga kapatid, nako, ito nakita ko, puputulin ko. Kalawang, oh. Yan ang talaga tubig. Pinasok mo talaga na tubig. Ayan po talaga kalawang, oh. O, ayan. So, dun sa may-ari po nito, ayan, nakita na po natin. Ayan yung kalawang. Bubog talaga sa bahay. So sabi po, ang history nito, nabili daw nila to, nag-a-abroad daw yung may-ari. Di ba? Tapos hindi naman daw ginagamit. Ito na nga po mga kapatid. Halos lahat ng nagbebenta, ganun eh. Hindi ko naman ginagamit yan, hindi laspag yan. 34,000 lang tinakbo niyan. Kaso ang problema, baka nga nalubog sa baha ito eh.
Di ba? O kaya, nasira na yung oil cooler nito, nagpalit na ng radiator. Hindi naman nila sinabi. Nakabili ka, hindi nila sinabi. So ngayon, eto na, oh. Ayan, kitang-kita na po ang kalawang, oh. Ayan, oh, kalawang po siya, oh. Oh. Hindi napansin ni Michael kanina. Oh, Michael, ha, di mo napansin, ha. So, ito po talaga, pinasok ng tubig. Ngayon, nasira ang mga lining. Kaya ito po, i-overhaul na po ni Michael. Michael, ito yung first transmission mo na i-overhaul. Di ba? Tuturuan ka ni Chip. Ngayon, si Ronnie naman, ito rin yung first transmission na ibababa mo. Isang halukay ubi nga, Ronnie. Ano naman malukay ubi? Pati Daya, tandaan nyo po, ito, kinalawang ko. Bumili ka ng sasakyan na sira. Hindi mo alam. Pero sa susunod po, mga kapatid, lahat po na makakapanood ng vlog ko na to, dapat, pag bibili kayo ng isang automatic transmission, ano po ang dapat nadala nyo? Tissue. Napaka-importante po dyan. Tissue o kaya panyo na puti. Eh, sayang naman yon, hindi mo na maaalis yung mancha nun. Kung yun ay bigay pa sa'yo ng pinakamamahal mong asawa dahil ngayon, ay ano ba, yung sa inyo? Yung inyong Heart's Day. Di ba? So, ganun mga kapatid, ito po, kinalawang pinasok ng tubig, i-overhaul na. Hindi na po talaga pwede. Kaya, kung halimbawa, hindi man siya pinasok ng tubig dahil sa baha, kung radiator, mga kapatid, once na mangyari yon, dialysis kagad. Hindi nyo po pwedeng pagtagalin at dapat ipaayos yung radiator. So yun mga kapatid, ano mga gagawin mo dito? Cleaning po. Cleaning ng Manifold po. manifold, lahat. Oo. Tapos check na rin yung mga pangilalim. Yun yung pangako natin dito sa mga may-ari nito. At nagkataon, kababata ko pa po, dyan sa Guadalupe. Dyan sa pinagkaisahan sa Guadalupe. So mga kapatid, yun muna po. Mahaba yung vlog, mahaba yung kwentuhan namin. Pero at least, pagdating doon pala sa dulo, hindi po ito scripted. Nakita natin na talagang pinasok siya ng tubig. Hirap na hirap kaming hanapin yung problema dito. Malamang ito nga, nagpalit na to ng radiator. Hindi lang niya pinaayos yung transmission. Di ba? Okay, mga kapatid. Okay, kasama ko si Ronnie, si Michael, at yung aking cameraman, si Randy Jr. Ayan. Bye-bye! Maraming salamat po.